Hello mga kaigo, kumusta po kayo? Ang i-discuss natin ngayon mga kaigo ay tungkol sa doctrine of last clear chance or last clear chance doctrine or also known as last clear chance rule kasi rule din naman ito ang doctrine na ito. So itong topic natin mga kaigo ay tinatakil po ito sa subject na traffic management and accident investigation. Okay? So tignan natin yung example ng dalawang sasakyan na nagkabanggaan. Okay. General rule mga kaigo, kung sino man ang may sala or let's say nasa maling linya, siya po talaga ang liable for damages incurred during the collision. That is a general rule. Kung sino ang nasa maling linya, yun ang may kasalanan. Okay? Pero meron po yung exemption. Diyan na po yan papasok yung doctrine of last clear chance. Ito yung maski nasa maling linya ka, pero yung kabila naman na nasa tamang linya, pwede po siyang liable din for damages. So, paano ba itong doctrine of last clear chance? So, dinefine na po ito ng Supreme Court natin. So, tingnan natin ang definition mga kayo. So, basahin muna natin. Provides that where both parties are negligent, but the negligent act of one is appreciable later in point of time than that of the other, or where it is impossible to determine whose fault or negligence brought about the occurrence of the incident. The one who had the last clear opportunity to avoid the impending harm but failed to do so is chargeable with the consequences arising therefrom. Okay. So may dalawang instances dito mga kaibigan, dalawang instances dito sa definition na ito provided by the Supreme Court. Number one, both parties are negligent. Ibig sabihin, yung dalawang driver, dalawang nagkabanggaan, halimbawa, is mali nilang dalawa. Sabi ko kanina, general rule, kung nasa mali silang dalawa, sino ngayon ang sisisihin? Sino ngayon ang chargeable with the damages? Okay? Yan ang unang instance. Pangalawang instance, it is impossible to determine whose fault or negligent. Ibig sabihin, hindi malaman-laman kung sino ang may mali, kung sino ang may kapabayaan. Or in other words, siguro nasa tamang linya yung dalawang driver na yan. So, kung nasa tamang linya sila, kung wala sa dalawa ang may pagkukulang kung bakit nangyari ang banggaan or collision, sino ang liable? Diba? Okay? So, yan ang dalawang scenario or dalawang instance. So, pag ganun po ang instances mga kaigo, papasok na po yung doctrine of last clear chance. So, tuloy natin. Ang sabi dyan, sino ba ang chargeable? The one who had the last clear opportunity to avoid impending harm but failed to do so. Ito, So, yung may liability dyan sa collision na yan are yung driver na may opportunity sana na umiwas para hindi mangyari yung banggaan, hindi siya umiwas. Okay? Sabi nga dyan, the one had the last clear opportunity. Ito yung may huling umiwas sana para hindi sila magkabungguan, hindi po niya ginawa. So siya po ang pwedeng maging liable for the damages incurred from that collision. Okay, so yun po ang explanation nito. Ulitin ko, dalawang instances, mali silang dalawa, or wala sa kanilang dalawang mali. So, last clear principle po yan. So, tingnan natin yung mas simple definition ng doctrine of last clear chance o yung doctrine na ito. Okay? So, sabi dan, the doctrine considered which party. So, which party sa sinong driver, alin sa dalawang driver, had the last opportunity to avoid the accident. Ibig sabihin, sino sana ang may chance na umiwas pero hindi niya ginawa. Ngayon mga kaego, ibig sabihin lang po yan mga kaego, kahit po nasa right of way ka, hindi ka basta-basta magsiga-siga doon. Sabihin mo, ako yung may right of way. Kasi kung may nangyaring banggaan, aksidente, na-involve ka, at ikaw pala yung may last opportunity to avoid the accident, baka po ikaw ay liable to that accident. Okay? So, ulitin ko, hindi porket nasa right of way ka. Kaya, sa kalsada, paalala sa kalsada, mga kaigo, unahin ang kaligtasan kaysa sa karapatan. Halimbawa,
nasa tamang linya ka, may nag-overtake. Okay? Meron namang shoulder, pwede ka man iwasan yon. Dahil may karapatan mo na nasa tamang linya ka, tinuloy-tuloy po pa rin, nagbungguan. Yun pala, may emergency to, di ba? So, yan po ang mga logic ng doctrine na yan. Mali mo, hold-upper yan. Binangga mo, kasi nasa tamang linya ka May baril pala yan, binaril ka. So, unahin ang kaligtasan kaysa karapatan mo sa kalsada. So, hindi porket nasa right of way ka, pwede kang bara-bara doon. Okay? So, yan mga kaigo ang doctrine of last clear chance.